Akala ko normal lang ang gabing yon. Isa na namang tahimik na duty sa convenience store, yung tipong ang kalaban mo lang ay antok at katahimikan. Pero hindi ko inakalang may makakausap ako na hindi pala talaga dapat nandoon. Kung mahilig ka sa mga kwentong hango sa totoong pangyayari, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga kwento dito lang sa Tambay Chronicles. Ako, si Nerissa. High school student pa lang ako noon, pero nagtatrabaho ako bilang part-time sa isang sikat na convenience store. Night shift lagi ang binibigay sa akin, mula 10:00 ng gabi hanggang madaling araw. Sanay na ako sa tahimik na duty. Minsan may papasok na lasing, minsan may estudyante na bibili ng noodles, pero kadalasan, wala. Tahimik. Masyadong tahimik. Gabing iyon, tulad lang ng iba. Nasa counter ako, nag-aayos ng resibo. Paminsan-minsan sumisilip sa pintuan kapag may dadaan. Maliwanag ang ilaw sa loob ng store. Pero sa labas, madilim na. Halos walang tao sa kalsada. Mga bandang 12:00 na, nang biglang tumunog ang automatic door. Ding! May pumasok. Isang batang lalaki. Siguro mga 7 o 8 taong gulang. Payat, medyo marumi ang suot at basa ang tsinelas niya, na parang galing sa ulan kahit wala namang ulan nung gabing iyon. Hindi naman ako nagtaka agad. May mga ganong bata minsan. Inuutusan bumili sa gabi. Ngumiti pa nga ako at sinabi, "Anong hanap mo, iho?" Hindi agad siya sumagot. Nakatingin lang siya sa loob ng store. Paikot-ikot ang mata niya, parang may hinahanap. "Kuya, ate, may tubig po ba?" Mahina niyang sabi, "Tubig." "Oo, nandun sa likod," sagot ko. Sabay turo. Naglakad siya papunta doon. Mabagal ang galaw, parang pagod. Habang pinapanood ko siya, may napansin akong kakaiba. Hindi siya tumitingin sa mga produkto. Parang hindi siya interesado. Parang may ibang dahilan kung bakit siya nandoon. Kumuha siya ng isang bote ng tubig, tapos bumalik sa counter. Habang papalapit siya, napansin kong basa ang sahig sa dinaanan niya. Parang may tumutulo mula sa kanya. Pero pagtingin ko sa paa niya, tuyo naman. Hindi ko na lang pinansin. Baka imagination ko lang. "Inumin mo na lang muna, iho," sabi ko. "Mukhang pagod ka." Tumingin siya sa akin. Doon ko unang napansin. Iba ang tingin niya. Hindi siya mukhang bata na normal. Parang malungkot. Parang may gustong sabihin. "Ate, pwede po bang dito muna ako?" Tanong niya. "Ha? Bakit? Nasaan nanay mo?" Hindi siya sumagot agad. Yumuko lang siya. Hawak-hawak yung bote ng tubig. "Hinahanap ko po sila," mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nanlamig yung pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag. Simpleng usapan lang dapat. Pero may bigat. "Saan ka galing?" Tanong ko ulit. Tumingin siya sa akin. Tapos itinuro niya ang labas. "Doon po, sa kalsada." Hindi ko na alam kung bakit. Pero ayoko nang magtanong pa. Parang may mali. Pero pinilit kong maging normal. "Sige, dito ka lang. Pero sandali lang ha," sabi ko. Tumango siya. Habang nagkakausap kami, napapansin kong kakaiba ang kilos niya. Minsan tumitigil siya sa pagsasalita at parang may pinakikinggan. Minsan naman, nakatingin lang siya sa gilid kahit wala namang tao. Hanggang sa sinabi ko, "Magbabayad ka na ba?" Tumango siya at inilapag ang bote sa counter. Habang inaabot ko yung resibo, biglang tumunog ulit ang pinto. Ding! May pumasok na bagong customer, isang lalaking medyo may edad. "Good evening po," bati ko, sabay lingon sa kanya. Pagbalik ko ng tingin sa bata, wala na siya. Parang biglang naglaho. Napaatras ako. Tumingin ako sa paligid. Wala. Walang batang tumatakbo, walang batang lumabas. Sarado pa rin ang pinto. "Sir, may nakita po ba kayong batang lumabas?" Tanong ko agad. Napakunot ang noo niya. "Anong bata?" "Yung kausap ko po kanina, nandito lang po siya." Tumingin siya sa paligid.
Tapos bumalik ang tingin sa akin. Miss, ikaw lang naman ang nandito. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi po, may kausap po ako. Kanina pa kita pinapanood sa labas, sabi niya. Mag-isa ka lang, tapos parang may kinakausap ka sa hangin. Doon ako kinilabutan. Hindi na ako makapagsalita. Bigla akong naisip, CCTV. Agad kaming pumunta sa monitor sa likod. Nanginginig ang kamay ko habang pinapa-rewind ang footage. 12:00. Kita ako, nakatayo sa counter. Tapos, nagsasalita ako. Ngumingiti. Tumatawag ng iho. Pero, wala akong kausap. Walang batang pumasok. Walang batang kumuha ng tubig. Walang kahit anong presensya maliban sa akin. Napaatras ako at napahawak sa mesa. Hindi ko na kayang tingnan pa. Pero bago ko tuluyang iwasan ang screen, may napansin ako. Sa gilid ng frame, may isang anino. Maliit, nakatayo sa likod ko. At dahan-dahang lumapit sa akin. Hanggang sa eksaktong lugar kung saan ako nakatingin habang kinakausap ko siya. Simula nun, hindi na ako nag-night shift. Pero minsan, kahit nasa bahay na ako, may naririnig pa rin akong mahina na boses. Salamat po, ate. At ang mas nakakatakot, minsan kapag napapatingin ako sa salamin, parang may batang nakatayo sa likod ko. Tahimik. Naghihintay.